Magandang araw, si Bal po ulit ito ng Musika Ride sa Kwento Musikero at kumusta po kayo lahat? At ngayong araw dito ulit tayo sa garahe para sa isa na namang upgrade dito sa ating ADB 160. Itong aking ADB ay 5 months na mula nung nabili ko. Nabili ko to nung March 1. So ngayon ay August na, so pumapatak na mahigit 5 buwan na ginagamit ko na itong motor na to. At yung mga napalitan naman natin ay napaka-minimal lang. Yung ating last na pinalitan ay yung ating tapalodo o yung rear fender. Ayan. Bali kahapon ko lang yan ikabit at hindi ko pa siya natetest. Hopefully mamaya kapag natapos tayo dito sa ating upgrade, kasi tamang-tama meron akong lakad mamaya para masubok na rin natin itong ating tapalodo. At syempre yung ating gagawin ngayon na upgrade dito sa ating ADB, yung ating handlebar riser. So magpapalit tayo ng ating handlebar riser. Kung bakit? Kasi nangangalay yung braso ko. Actually mataas naman talaga tong handlebar ng ADB. Pero for some reason talagang ngalay yung braso ko lalo kapag long drive. Na-testing ko naman siya dati. Nakapag long ride na tayo, nakapag DRT, ano ba? Yung ating Laguna Loop. At nakapag Marilaki na rin at kung ano pa. Kung saan pa tayo nakarating na malalayong lugar. Pero nararamdaman ko na yung braso ko ngalay. 5'7" yung height ko at medyo may kahabaan naman yung braso ko, pero nararamdaman ko na medyo nangangawit yung braso ko, yung kamay ko kapag nananakbo ng kahit hindi masyadong malayo. Siguro dahil sa posisyon nung braso ko habang nagmamaneho. So kapag matagal nang tumatakbo, medyo nakakaramdam na ako ng alay. Siguro kung iaangat ko ng konti yung handlebar, siguro yung mababawasan yung ngalay sa braso ko. Kaya ngayon, magkakabit tayo ng handlebar riser para masubukan natin kung tama ba yung naging tsuri ko. At para sa ating handlebar riser, ito yung aking binili. Motowolf siya na 28mm, yun daw yung para sa ADB 160. So tignan muna natin yung laman ng ating box. Ito yung Motowolf, yan, 28mm. Yan yung aking binili. Yan daw yung para sa ADB 160. Pag open natin, may naka-plastic na mga bolt. Tignan natin kung ilang piraso. Yun, meron siyang 4 na Allen bolt. Tapos meron isang Allen key. Ito lang naman yung kailangan natin para sa gagawin natin ngayon, kasi wala namang ibang bolt na nakalagay dito para tanggalin pa natin. So ito lang, Allen key lang kailangan natin. Then yung ating riser. Yan. Wow. Bigat. Bigat siya actually. At mukhang makapal yung materyales na ginamit dito. Ayan siya, Motowolf. Then ito yung ating ikakabit dito sa ating stock. Bali ito ipapalit natin. Yan. So ngayon baklasin na natin yung ating stock na riser. Then ipapalit na natin tong ating Motowolf. Okay, unahin natin tanggalin itong mga cover niya. Gamit tayo ng matulis na bagay para matanggal siya. Gamit tayo ng cutter. Tapos dahan-dahanin lang natin. Yun, malambot lang naman pala siya. So ingatan natin para hindi magasgas. Kasi sayang naman pag nagkaroon ng gasgas yung ating yan o. Okay. Iyon. Malambot lang naman pala. So hindi natin kailangan pwersahin. Konting ano lang, konting sikwat lang ang kailangan natin. After nun, kailangan na natin tanggalin itong Allen bolt na 4 na nag-hold dun sa ating handlebar. So gamitin na natin yung kasama ng ating Motowolf. Ito yung ating panatanggal. Gamit tayo ng parang leverage para matanggal natin ng maayos kasi matigas to eh. Doon ka muna. Ayan.
Then counterclockwise lang naman. Yun, isa. Kasunod. Dalawa. Okay, tigas. Then yung pangatlo sa taas. Then yung pang-apat. Okay. So yun. Okay. Tanggalin natin to. Isa. Dalawa. Tatlo. At apat. Okay. Ayun, matanggal na rin yung cover niya. Ito rin yung gagamitin natin mamaya doon sa ating handlebar riser na Motowolf. Okay, tanggalin na natin tong ating handlebar. Ayun. Diretso natin ng konti. Then, ililipat muna natin siya dito. Gamit tayo ng basahan para hindi naman magasgas yung ating panel. Baka may tamaan tayo. Okay, tapos tanggalin natin, angat natin dun. Okay, then kunin na natin yung ating riser, tanggalin natin itong tornilyo na nakakabit sa kanya. Yung nakakabit sa kanya ay ano lang, maiksi lang. So ito yung hindi natin gagamitin itong pinaka-top. Itong ating riser, yun ang ikakabit natin sa kanya. Yan, so magiging ganyan yung forma niya. Or pag ganito. Siguro kung nakaharap sa akin, yung angulo medyo lalapit ng konti sa, syempre sa driver, mas malalapit yung handlebar natin. Pero kailangan nating hatakin ng sobra yung ating mga kable. Tsaka baka medyo mag-alangan din ako pagka masyadong malapit sa akin yung yung handlebar. So siguro pag ganito yung kabit natin sa kanya. Ayan. Kunin natin yung isa. Then yung isa, tanggalin na rin natin. Para makita natin talaga yung pormahan. Kung ano ba talaga yung maganda. Okay. Tanggalin natin tong isa. Para siya dito sa kabila. So, sa tingin ko, para sa akin, okay na yung ganitong forma. Kasi wala naman akong problema sa distance nung nung handlebar sa akin . Sakto lang yung layo nung handlebar para sa braso ko tsaka sa katawan ko habang nakaupo. Ang problema ko lang naman talaga is yung taas niya. So ang kailangan lang natin habulin is yung taas. Yung distance mula sa akin hanggang dun sa handlebar okay naman . So tama na yung pagganitong forma. Okay, unahin natin 'to isa. Yan. So kunin natin itong dalawang tornilyo. Isa dito, isa dito, at isa dito sa loob. Yung pinakagitna. Ayun. Yan, yan. So ito yung kakabit natin. Then ito naman. Ayan. Hindi siya eksaktong-eksakto. May makita kang may konting gap doon. Hindi siya perfect na fit talaga dito sa ating stock. Pero okay na rin yan. Wala naman diferensya yan. Then yung kabila naman, kunin natin. Then kuha tayo ng dalawang tornilyo ulit.
Yan, so same process lang, ganun lang din gagawin natin. Kabit natin doon. Then lagay yung tornilyo. Yan. Ano lang natin, ilagay natin sa pinaka tingin natin na saktong-sakto yung lapat. Kasi meron siyang maliit na clearance pa eh. So, yan. Ayan lang yung pinaka lapat na pwede sa kanya. Yun. Okay. So, tingin ko pwede na nating isikipan, pero testingin muna natin kung gaano kalayo. Okay. So yun, ang taas. Wow. Ganyan ka taas yung naidagdag natin. So tingin ko pwede na to. Ilalapat ko na yung tornilyo natin, higpitan na natin. Okay naman siya. Hindi naman siya hatak na hatak yung mga yung mga kable. Siguro hilahin lang natin ng bahagyang-bahagya lang para magkaroon ng konting clearance or allowance yung ating mga kable. Pero higpitan ko na to. Higpitan muna natin para maikabit na natin yung ating handlebar. Okay, ayun, nahigpitan ko na yung 4 na tornilyo, yung ating Allen. Pwesto na natin tong ating handlebar kung saan siya dapat nakatapat. At meron naman siyang proper na orientation. Okay, ayan, dapat na yung ating handlebar. At okay na rin yung position niya. Medyo tignan natin yung yung mga cables niya kung hatak ba. Mamaya malalaman natin to kapag nahigpitan na natin. At yun, mukhang okay naman. Mukhang wala namang naging problema dun sa ating handlebar. I mean sa mga kable. Then kabit na natin yung ating stock. So ito, meron siyang dalawang tuldok sa taas. Yan, sa taas. Ibig sabihin yun yung pataas niya na part. Pag ganyan. Pag ganyan ang kabit. Yung may tuldok, yun yung nasa taas. Okay. Ngayon para balansehin natin ito, lagay natin yung mga tornilyo. Yung stock na Allen bolt ang gagamitin ko. Isa. 2. 3. At 4. So, ang paghihigpit nito, yan, unti-unti lang natin. Isa-isa. Siguro maganda pa cross. Ito, dito, dito, dito. Yan, pakaramdaman lang natin na medyo kumapit na yung tornilyo. Yung hindi siya mahigpit na mahigpit. Saka natin babalansehin. Yan, medyo kumapit na ng konti. Para maging pantay yung ating handlebar. Yan, kumapit na. Ito naman. Yun, kumapit na. So, ayun, meron siyang may konting gap. Ayan, kung nakikita nyo, meron siyang gap na maliit. Pero actually normal lang naman siguro yan. Then, higpitan natin pa unti-unti yung ating mga tornilyo. Magsimula tayo rito sa 2. Ay, meron pa ang medyo maluwag pa. Okay. 2. Dito. Dito.
Parang ano, naghihigpit ng lugs ng ano, ng drums, ng mga drum head. Ganito proseso nun. Hindi siya actually paikot, kumbaga pa-cross. Kung ano yung magkakatapat na lugs, yun ang hihigpitan mo. Yan, baka may mga drummer dyan. Alam nila tong proseso na to. Sa pagtutono ng mga drums. Dito naman. Yan. Okay, hindi pa yan mahigpit actually. Titignan lang natin kung ano yung mga adjustment na gagawin natin doon sa mga kable. Ikinabit lang natin muna. Tsaka natin babalansin. Yan, nagkaroon ng clearance dito. Malilinis natin ng mabuti itong space na to. Dahil doon sa stock, medyo ano yan na-cover. Hindi ko malinis. Ngayon malilinis na natin ng maayos. Ngayon, tignan natin kapag iniikot or pinipihit natin yung manibela kung may sumasabit. Actually wala naman. Kabilang side tayo. Wala, same lang. Same lang naman, wala namang nabago. Yan, wala namang nahatak. Titignan ko sa ilalim habang pinipihit ko siya. Okay naman yung clearance niya. Wala namang kailangan pang baguhin doon sa ating mga kable at mga hose. Ayan, may clearance pa siya. May allowance pa naman. Wala namang nahatak. Ayan o. Ngayon, higpitan ko na lang ng todo itong mga tornilyo natin para maibalik na natin yung cover. Yan. Sure lang natin na mahigpit yung ating mga bolt para safe. Okay. Yan, mahigpit na. Ito, tignan natin. Baka meron pang ihigpit to. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Medyo may konting ire para sigurado na mahigpit yung ating mga tornilyo. Ayun. Taas. Ganda. So laki ng diferensya niya kumpara dun sa ating stock. Ganda rin nung forma niya. So ayan. Nagkaroon ng nadagdagan ng forma yung ating handlebar. Dahil tumaas siya. Ayan o. Diba? So, mamaya, testingin natin yan. Pero sa ngayon, babalik muna natin yung mga cup. Yung ating cover. Ayan o. Pogi. Diba? Parang lalong pumogi yung yung forma ni ADB. Nung nalagyan natin ng handlebar riser na mataas. Oh yun nalilinis ko na rin yung gilid. Kayang-kaya na linisin. Dati hindi ko madukot itong part na to Okay, nadudukot na natin. Okay, nakabit na natin yung ating handlebar riser. At mukhang okay naman. Pantay naman yung pagkakabit natin. At mamaya malalaman natin yan yung ating handlebar riser kung okay ba. Para hindi na mangawit yung braso ko. I-testingin natin yan, sama ko kayo. Medyo malapit lang naman, pero maramdaman natin yan kung may pagbabago ba. At dino-double check ko lang yung mga cables natin. Ayan, maluwag naman. Yun, maluwag pa rin naman. Hindi naman siya nagbago actually. Yan, sa kabila, parehas pa rin. Hindi naman nahatak. Wala naman nahatak na kable. So okay yan. Okay. Mag-bis muna ako, then sama ko kayo dun sa pupuntahan natin. Tara! Okay, ito na, paalis na tayo. At sama kayo sa akin sa pag-testing nitong ating Motowolf handlebar riser. Ito, unang impression ko pagsakay ko sa kanya. Kasi kanina nung pagkakabit ko, hindi ko na tinesting Ngayon lang natin talaga titestingin. Tsaka ngayon ko na lang din talaga malalaman yung pakiramdam.
Yun, pagsakay ko sa kanya, yun, ang taas agad talaga nung ano, ang taas nung handlebar natin. At parang na-feel ko agad na relax talaga yung kamay, yung position ng kamay ko dahil nakaangat na siya. Hindi na siya malapit sa bewang ko yung ano, yung baba ng kamay ko. At yan. Parang mas relax nga. Gaya ngayon. Hindi ko lang alam kung mamaya, kung habang nasa biyahe tayo, kung makakaramdam ako ng ngalay. Actually, nararamdaman ko yung ngalay na yun kapag meron akong angkas. At minsan, kapag solo lang ako, pero malayo. Pero pag may angkas talaga, kahit na medyo malapit lang, ramdam ko yung ano yung awit sa kamay ko Pero ito, napaka-upright nung ano, nung pwesto nung ano, nung handlebar. Kaya ang ganda. At tingin ko parang mas kontrolado ko ngayon yung ano, maganda yung handling lalo. Parang lalong gumaan. Ayan okay naman yung pagkakabit natin, hindi naman paling. Sinunod naman natin yung kaninang pagkakapwesto, yung original na pwesto ng handlebar. Tapos yung mga cables, wala namang nahahatak. Okay naman. So hindi na ako nag-adjust ng kahit anong kable, hindi na ako nagluwag, hindi na ako naghila. So as is, kung paano ko siya tinanggal, gano'n ko rin siya kinabit. Ayun, at ang ganda. Nice. Parang walang ka-effort ngayon yung pag-drive. Yan ganda. Mamaya tignan natin sa medyo maluwag na kalsada. Pero dito sa mga traffic, dito matetesting natin yan dahil traffic dito. Kung may mararamdaman pa tayong ngalay. Yan, kasi ginagawa yung kalsada dito sa amin. Tapos sa tuwing umaga, yung umaga, kahit mga 6 AM, sobrang traffic dito kasi rush hour. Pasokan ng mga nag-opisina, tsaka ng mga estudyante, kaya siksikan ng mga jeep, tsaka mga sasakyan dito. Bali magkabilang kalsada kasi ng Navotas ginagawa ngayon. Sinabay nila kaya yan ang nangyari. Sobrang traffic. Kaya dito sa lugar na to, madalas nangalay talaga yung braso dahil matagal ka rito sa traffic minsan. Hanggang 15 minutes, 15 to 20 minutes bago ka makalabas. Motor na yung dala mo. Dahil ayan, one way lang. Tapos sa kabilang kalsada, one way din. So walang choice kundi makipagsiksikan dito. And so far, okay naman. Yun, ang taas pakiramdam ko naka-enduro ko Ito yung gusto ko talaga sa motor, yung naka high rise na handlebar. Kasi yung last na motor ko, yung RC250, naka high rise kasi yun na handlebar. So sobrang relax ang ano ko doon, ang position ko doon. Eto, automatic, lalo na. Parang halos walang ka-effort na yung ano natin ngayon, pagbamaneho natin. Ang ganda. Yun Tsaka hindi halata na na nagpalit tayo kasi nag-blend yung Ito yung cap o yung pinakataas niya na takip. Nag-blend dun sa Motowolf na kinabit natin. Kaya parang isa lang siya. Tapos aesthetically, siyempre mas pumorma yung motor dahil tumaas siya nagkaroon lalo ng angas. Kaya nga parang pakiramdam ko kundi adventure bike yung dala ko, parang enduro Pero taas niya Naalala ko tuloy yung yung motor ko na Rusi din yun. Yung KR yun? KR 150 ba yun? Na parang enduro style. KR o RK, hindi ko maalala. Basta yun, parang enduro style na uwi ko ng probinsya yun.
Hindi ako nakaramdam ng pagod dun kasi ang taas. Tapos sa probinsya, pag nasa probinsya ka na, halos hindi mo na maiaapak yung paa mo sa kalsada kasi maluluwag yung kalsada eh. So wala nang ano, bihirang-bihira ka na lang huminto. Bihirang-bihira ka mag-minor, bihira ka magbaba ng paa. So relax na relax talaga. Kaya talaga na-enjoy ko yung biyahe na yun sa amin. At dito, ayan, parang ganun din. Mataas yung handlebar. Maalwan sa pakaramdam na parang nakapatong lang yung kamay ko sa kanya. Ayan, parang nakaganyan lang. Kasi yung original, mababa. Andito halos. Yan, ganun ang posisyon niya. Ito yung linya nung nung manubela, bababa talaga. Kaya para akong nakasubsob ng konti. Parang naka-lean forward ako ng konti dun eh. Sa stock na handlebar. So yung weight ng katawan ko medyo napupunta dun sa harap. Kaya siguro yun yung nagkakos nung ngalay ng braso ko. Samantalang ito, nung tumaas siya, parang yun nga, parang nakapatong na lang yung kamay ko sa kanya. Tapos control na lang. Tsaka magaan, ewan ko ba. Basta natuwa ako dito sa natin. Dito sa upgrade na ginawa ko na to. Pero tayo naman kasi nag-upgrade tayo ng iba-iba eh. May mga tao, may mga riders na forma yung hinahanap, diba? Tapos meron naman yung functionality, yung natin, gaya tayo, yung comfort. Yung comfort ang hinahanap natin, kaya tayo nag-upgrade ng mga bagay-bagay dito sa motor natin. Tapos syempre para ma-enjoy natin lalo yung driving experience dito sa motor natin. Yun yung mga binibili nating bagay, di ba? Dito naman sa motor ko, minimal pa lang yung mga na-upgrade ko. Una kong pinalitan dito. Ano ba una kong pinalitan dito? Parang wala yata. Hindi, naglagay lang ako ng mini driving light. Yan, mini driving light. Ano pa ba? Busina. Yan. So yung dalawang essential lang na yun sa pagbiyahe ang inuna ko. Siyempre pag bumabiyahe ka, abutan ka ng dilim o mapunta ka sa mga lugar na hindi masyadong maganda ang ilaw, at least meron kang magagamit na auxiliary light or yung mini driving light. Then busina, importante. Kailangan malakas din ang busina mo para dinig ka ng mga kasama mo sa kalsada, lalo ng mga truck. Then ayun, yung last video nga natin, gaya ng sabi ko kanina, yung pagkakabit natin ng rear fender nitong ating ADB 160, dahil naawa ko sa kanya, sobrang putik niya pagka bumabiyahe. Gusto ko nga rin testing ngayon, kaya lang kung kailan kailangan mo ng ulan, tsaka naman hindi dumarating. Ayan, maaraw na maaraw. Para sana matesting ko kung ano yung resulta ng pagkapalit natin ng rear fender na malapad at mahaba. Pero tignan natin mamaya kung may madaanan tayo mga putik, hasagasaan ko talaga. Hindi ko iiwasan para tumalsik sa tapalodo natin. Gusto ko nga sana umambon ngayon kahit ambon lang para magbasa lang yung daanan at matesting natin yung talsik sa tapalodo. Walang punta nga pala natin ngayon ay sa Retiro, kung saan ko kinuha to, yung kasa na pinagkunan ko nitong aking ADB 160. Dahil matagal na silang tumawag sa akin na nandun na raw yung original na papel. Kaya lang ngayon ko palang mapupuntahan dahil sobrang na busy nung mga nakaraang linggo at mga nakaraang buwan. Kaya ngayon ko palang kukunin. Tama-tama dahil nagkabit nga tayo nito, wala naman akong lakad para matesting na rin. Kaya ako kukunin ngayon. Malapit lang naman yun dito sa amin, kaya sakto lang. Ngayon titestingin natin sa medyo mabilis na takbuhan. Wow, daming kasakyan pero mas mugaang siya ngayon kumpara nung stock. Sa pakiramdam ko parang mas naging
Siguro dahil mas naging relax lang yung braso ko, kaya pakaramdam ko napaka-effortless niyang i-drive. Yun oh. Pantay na yung ano pantay na yung linya ng ito, yung braso ko. Nakapantay na halos. Dati kasi pababa, pag ganun. Pasubsob ako Ngayon pantay na siya halos. So yan, relax na relax. Ganda. Ang nice. Yun oh. Sarap. Sana one of these days makapag-ride ako. Ang sama kasi ng panahon nag-uulan kaya parang nakakapagduda pag mag-ride ka ng ganitong panahon. Sigurado hindi mo rin mai-enjoy dahil basa, maulan, wala rin kwenta mag-ride. So maghihintay tayo ng magandang panahon, tapos mag-ride tayo. Gusto ko naman targetin na pumunta na ang Tagaytay. Sa bang ano ba magandang place sa Tagaytay na magandang mag-ride? Siguro quick ride lang, para matesting lang natin tong ating bagong handlebar riser, kung maganda ba talaga sa long ride to. Pero ngayon pa lang, dito pa lang ramdam ko na na may enjoy natin yung long ride kapag nakaganto yung handlebar natin. Dahil sobrang relax nilang gamitin. Yung position mo kasi napaka-relax lang. Wow. Pero syempre iba pa rin yung long ride. Syempre kapag mahaba yung oras mo na naka-stay ka sa isang position, gaya nung paghawak mo sa handlebar ng matagal, hindi mo nararamdaman yung alay. Kaya kailangan matesting natin sa long ride to. Andito na tayo sa pakanan ng Dituason. Yan oh. At so far wala pa naman ako naramdamang ngawit. Relax na relax pa naman ako hanggang ngayon. Okay, nandito na tayo ngayon sa may Del Monte Avenue. Dituason, corner Del Monte Avenue. Okay naman, relax naman yung kamay ko. Yung tinakbo natin na yun, siguro nasa mga 30 minutes na rin yun. Okay naman. Actually mas nagagandahan ako ngayon kung may riser na kaysa dun sa wala. Mas ramdam ko yung yung tension sa braso ko nung nakastack pa lang Ngayon sobrang relax talaga. Sobrang relax ng braso ko. Dati panaypagpag ko ng panaypagpag ko ng braso ko pag habang tumatakbo. Well, ibig sabihin lang noon tama yung naging decision natin na maglagay ng riser dito sa ating ADB 160 dahil malaki yung naitulong para mas maging komportable yung ating pagmamaneho. Ayan, yun yung ating pupuntahan, yung Honda Prestige. Yan, we're here. Okay, nandito na tayo. Balikan ko yung mamaya, kukunin ko lang yung papel ng motor. Nakuha na natin yung plaka at sadly binaha yung kasa. Ayun, yung aking papel ay buti na lang nasalba pa.
Nakuha ko ng original na papers, kaya lang yun, nabasa raw sila, inabot hanggang taas. Lahat ng motor dito nabasa. So pinull out na raw lahat ng mga motor na nabaha. Tapos yung mga papel na pwede pang isalba, yung pinatuyo na lang nila. Yung atin nakasama dun sa binha, pero buti na lang readable pa naman siya. Tapos yung mga safety features nung mismong papel ay hindi nasira. Kasi yung gilid pala nun ng importante, dahil nandun yung mga safety features ng isang rehistro ng papel. Medyo nakakalungkot lang, kaya lang wala tayong magagawa, dahil gawa ng kaligasan yan eh. Hindi natin mapiprevent yan. Pero imagine, ang taas na nitong nung kasa nila, pero nagpastao pa rin yung tubig sa loob. Ay nako, malala na talaga yung panahon natin ngayon. Ang laki na ng epekto ng climate change. Pero subukan natin na walang gloves. Baka sakali kanina naka-gloves lang ako, kaya parang mas relax eh. Tignan natin pag walang gloves kung ganun pa rin. Ay, nakakalungkot. Pero okay naman, wala namang problema dun. Halata mo lang na nabasa yung papel, pero still okay pa naman. Hindi naman napunit. Readable pa naman yung mga detalye. So okay lang yun. Nakuha na natin yung original na papers na rehistro, pero wala pa yung plaka. So temporary plate pa rin yung gamit ko ngayon. Bali, itetext na lang daw tayo pag dumating na yung plaka. Okay, hanggang dito na lang muna tayo. At yan yung ating upgrade na ginawa dito sa ating ADB 160, pagkakabit ng handlebar riser ng Motowolf. At para sa akin, ang laki ng improvement ng motor in terms of handling. Talagang malaki na itulong niya sa akin sa comfort. Maging komportable yung braso ko, hindi na masakit sa kamay, hindi na nakakangalay. At hopefully sa long ride natin, papatunayan natin talaga na maganda talaga siya pang long ride. At kung nagustuhan mo yung video natin ngayong araw na to, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at syempre i-share natin sa iba. Muli ako po si Bal ng Musika Ride sa Kwento Musikero. Salamat!